Ano nga ba ang tyansa na ang Magnolia Chicken Templados ay umalis na dito sa SMC Group? Iyan ngayon ang tinatanong ng karamihan dahil napapansin na nila na ang Magnolia ay parang hindi nakakakuha ng patas na pagtingin mula sa management. Kung titignan daw natin, parang ang Terra Firma at Northport ay nandyan lamang para dito sa Barangay Ginebra at San Miguel. Kung titignan nyo daw yung mga players na nakuha na ng San Miguel at Ginebra mula doon sa dalawang nabanggit na koponan, ay higit na higit pa kumpara dito sa nakukuha ng Magnolia. Kaya ang sabi nga nila, hindi kaya mas makabubuti na itong Magnolia ay umalis na dito sa SMC Group. Well, sa tingin ko medyo malabong mangyari yan. Unang-una, ang Magnolia ay pagmamayari ng SMC. Unless ibenta ng San Miguel Corporation itong Magnolia sa ibang kumpanya, mananatili yan dito sa poder ng SMC. Of course, pwedeng ibenta ng SMC yung basketball team ng Magnolia sa ibang kumpanya. Yan, mas posible. Pero ang tanong, gagawin ba nila yan? Siyempre, kung gagawin yan ng SMC, unang-una niyan ay tatanggalin yung mga top talents nila at ililipat sa San Miguel at sa Ginebra. Dahil siyempre ayaw nila na magkaroon ng kompetisyon, lalo na kung magiging matindi yung bibili dito sa Magnolia. So sa tingin ko, medyo mahihirapan na tanggalin itong Magnolia o umalis sila dito sa poder ng SMC. At kung yan man ay mangyari, asahan natin na kapag naging independent team, itong Magnolia Chicken Templados ay medyo mahihirapan sila pagdating sa mga trades. Kung ngayon ay mas pabor ang management ng SMC dito sa San Miguel at Ginebra, lalo mahihirapan itong Magnolia sa mga darating na trades kapag sila ay naging independent team. Dahil nakita na natin yan sa sitwasyon ng Phoenix, Rain or Shine at ng Converge. Ang Northport Batang Pier ngayon ay nag-iisip kung paano nila mapapalakas itong kanilang lineup. Pero isa doon sa mga tinitignan ng mga fans ngayon ay bakit parang hindi pa sila nagbibigay ng extension dito kay Arvin. Sa tingin ko kasi nakafocus ang management ng Northport dito sa darating na draft. Yung draft pick nila ay pang number 5 at tandaan natin itong si JM Calma ay merong ACL injury. So yan ang pinoproblema nila. Sa ngayon, nandiyan pa naman si Kate Flores, si William Navarro at si Xavier Lucero. Pero kinakailangan ng Northport na magdagdag ng additional players dahil parang nakikinita na ng management na mayroong mawawala sa kanila. Baka ngayon si Arvin Tolentino i-trade na kaya hindi pa nabibigyan ng contract extension. Alam din natin na mayroong mga umiikot na balita na baka magpalit ng coach itong Northport Batang Pier. Pero sa tingin ko medyo malabo pang mangyari yan. Dahil ito raw si Bonita na isa doon sa mga in-appoint mismo ni Al Francis Chuba. Kung ano pa man, sa tingin ko itong Northport Batang Pier kung meron man diyang i-trade ay itong si Joshua Monson. Si Monson ay isang mahusay na two-way player at pwede siyang magamit ng for example Converge Fiber Xers o di kaya naman ng Phoenix Fuel Masters. Lalo na Terra Firma Jeep pwede magamit itong si Monson although nanggaling na siya dyan. Pero pwede rin siya bumalik and of course alam natin, ang Blackwater, magagamit talaga si Monson dahil mahusay ito na scorer at pwedeng pampalit kay Rain ng Batak. Kaya sa tingin ko, hindi problema itong Northport kung hahanap sila ng trade partner para kay Monson. Ngayon, dito naman sa kanilang draft pick, pwede rin nilang gamitin yan na trade bait o trade asset. Sabi nga nung iba, maraming talagang magagaling na players dito sa Northport Batang Pier. Nasasayang lamang dahil palagi nilang tinetrade ng maaga. Tandaan natin, dati nandiyan si Stan Hardinger, si Malonzo, si Slotters. At sa ngayon, marami nagsasabi na yung mga top players nila ay ititrade din dito sa SMC in the future.